Hallelujah, 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 Hallelujah. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kaniyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin natin ang ating katabi ng magandang hapon? Mga kapatid, tayo po ngayon ay patuloy na nagtitipon. Ngayon pong Webes ay 17 linggo sa karaniwang panahon. At tila pinapaalalahanan po tayo na ang Diyos natin ay Diyos na hindi mapanghusga. Ngunit ang Diyos natin ay Diyos na mawain at tunay na mapagpatawad. Ang Diyos na meron tayo, Diyos na hindi mapanghusga, ngunit Diyos na mawain at mapagpatawad. Mga kapatid, sa atin pong unang pagbasa, pakinggan po natin ang kwento ni Propeta Jeremias nung siya ay pumunta sa sa bahay ng magpapalayok. At nung siya ay pumunta sa bahay ng magpapalayok, nakita niya doon ang magpapalayok na ginagawa ang isang banga. Pero nakita din niya na habang ginagawa iyon ng magpapalayok, nasira ito. Hindi niya mabuo ang palayok. Pero nakita din niya na sa kabila ng pagkasira ng palayok, hindi niya lamang basta tinatapon ang palayok. Gagawa siya ng paraan upang ang palayok muli ay mabuo. Mga kapatid, ang palayok na yon ay pwede nating makita bilang ating mga sarili. May mga pagkakataon na tayo din ay nawawasak. At tuwing kailan ang mga pagkakataon na ito? Sa mga pagkakataon na nagkakamali tayo, sa mga pagkakataon na tayo ay nakakagawa ng mali, nakakagawa ng pagkakasala. Pero anong sinasabi natin? Ang Diyos na meron tayo ay Diyos na hindi mapanghusga. Ngunit ang Diyos na meron tayo
ay Diyos na mawain at mapagpatawad. At sa pamagitan ng pagkamawain ng Diyos, sa kabila ng ating hindi pagkabuo, sa kabila ng ating mga pagkakasala, sa kabila ng ating mga kahinaan, tayo ay binubuo at patuloy na bubuin ng Diyos. Mawain at mapagpatawad ang Diyos. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, ito po ay talinghaga na nagpapatungkol sa isang lambat na inagis ng mangingisda. At sinabi dito sa kwento ng Panginoon, ano ang gagawin ng mangingisda kapag tinipon niya ang mga isda? Yung mga mabubuti, kanyang titipunin, pagsasama-samahin. At ang hindi na mapapakinabangan ay basta na lamang itatapon. Pero ganun din mga kapatid, sa buhay natin, alam natin na tayo ay hindi katapon-tapon. Bakit? Dahil una sa lahat, tayo ay nilikha ng Diyos. At nung tayo ay nilikha ng Diyos, nilikha niya tayong mabuti. Nilikha niya tayong kanyang kawangis. Nilikha tayong kawangis ng Diyos. At ang kagustuhan ng Diyos, ang bawat isa sa atin maging mabuti. Bakit uli mga kapatid? Dahil ang Diyos natin ay Diyos na hindi mapanghusga. Ngunit ang Diyos natin ay Diyos na mawain at patuloy na nagbibigay sa atin ng kanyang awa, ng kanyang pagpapatawad, at ng kanyang pagmamahal. Mga kapatid, tingnan natin ang ating mga sarili. Kapag tayo po ba ay tumitingin sa ating kapwa, tayo po ba ay nagiging mapanghusga? Tayo po ba ay nagiging mapagmataas? Pero tandaan natin mga kapatid, ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang oras at pagkakataon na tayo ay nagkamali, nagkasala, pero hindi tayo hinusgahan ng Diyos. Binigyan tayo lagi ng Diyos ng pagkakataon maging mabuti. Binigyan tayo lagi ng Diyos ng pagkakataon na mabuo uli upang maging kaaya-aya sa Kanya. Maging kaaya-aya sa Diyos. Mga kapatid, may pagkakasala tayo. May kahinaan tayo. Pero kailanman, ang Diyos maawain. Ang Diyos ay mapagpatawad. Hahayaan niya at bubuin niya tayo sa ating pagkawasak. Iaahon niya tayo sa ating pagkadapa. At itatama niya tayo sa ating pagkakamali. Dahil uulit-ulitin po natin, ang Diyos ay maawain at mapagpatawad. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang hilingin nating pagpapala, pagpapasalamat sa Diyos na sa kabila ng ating mga kakulangan at kahinaan, nandiyan siya upang siya ay maging maunawain, upang siya ay maging mapagpatawad, at upang iparanas sa atin ang kanyang wagas na pagmamahal. Amen.